Hello guys, so nung nakaraan ay nag-discuss ako sa inyo nung lossless scaling sa Steam Deck, no? So marami siyang setup, pero pagdating guys sa Windows, sobrang simple lang nito. Let's go! Let's go! Start! So ang gagawin mo lang guys, syempre pupunta ka lang ng Steam Store, tapos i-download mo lang to, itong lossless scaling, no? Tapos i-on mo lang siya. Yan, pag nilaunch mo siya, yan, tapos yes mo lang to. So ganito guys yung lalabas sa kanya. Yan, so may nakalagay dito, frame generation, type. So ang pinipili ko dyan yung LSFG na 3.1, tapos ginagawa ko adaptive, tapos ginagawa kong target is 120. So ibig sabihin yan, 120 frames ang i-scale niya guys, no? So pwede mo rin itong palitan, halimbawa gagawin mo siyang fix, tapos times 2, times 3, times 4. So depende guys, halimbawa yung game mo nagra-run siya ng 30 frames per second, tapos gusto mo siyang maging 60 frames per second, no? So gagawin mo lang siyang times 2. Kung gusto mo naman na maging 90 frames per second siya, so gagawin mo siyang times 3. So kung gagawin mo naman siyang 120 frames per second, so gagawin mo naman siyang times 4. Pero para hindi ka na nga mahirapan, ang gawin na lang natin ay adaptive na lang natin, tapos gawin natin na ang target natin is 120. Okay, tapos yung performance ko naka-on, tapos itong capture ko nakalagay DXGI tas 1. Tapos dito naman sa scaling ko nakalagay FSR. Tapos pwede mong taasan yung sharpness. Pag tinasa mo yung sharpness ito guys, magiging mukhang comics yung ano mo yung game mo. Yan, tapos yung mode ko naka-auto. Sync mode ko naka-default, max frame latency ko 2. HDR support, so inaalis ko yan kasi pangit yung tingnan kapag in-on ko yan. G-Sync support naka-on, draw FPS naka-on. Tapos multi-display mode naka-on siya kasi pagka kinabit mo siya sa external monitor, usually hindi siya gumagana pag hindi to naka-on. Ako naman ginagawa ko kapag sa AR glasses, kung kinakabit siya dapat naka-on pa rin to. So kung paano siya gumagana, gagawin mo muna, syempre punta ka muna ng Steam o kahit na anong games, kailangan mo muna siyang paandarin muna yung games. Halimbawa itong Uncharted. Yan. So i-on ko lang yung Uncharted. Congrats nyo ako, natapos ko to sa wakas. May natapos ako ulit na laro. So gagawin natin guys, naka-AI na lang siya. Okay, so hindi natin siya i-max. So makikita nyo dito guys, ang FPS natin sobrang baba, 19 lang. Ayun 22. Yan, so hindi siya masyadong playable para sa akin. Maximum niya 30 frames. So pakita ko sa inyo yung settings natin. So punta tayo ng options, tapos display. Yan, makikita nyo na nakasagad naman siya. AMD FSR 2, naka-quality siya. Tapos punta tayo ng advanced settings. Makikita nyo na naka-custom siya. Ibig sabihin niya, sinagad ko lahat yan. Yung textures niya, naka-ultra. Yung model quality niya naka-enhance and so on. Lahat yan guys is naka-ultra siya. Ibig sabihin guys, ito yung pinakamagandang settings sa lahat. Pero ang kaya lang paanda rin nito, yan 32 frames lang siya. O diba? So masakit siya sa mata talaga tingnan. So ang gagawin natin, swipe mo lang siyang ganyan. Tapos punta ka dun sa lossless scaling. Tapos press mo to guys, scale. Tapos magka-countdown dyan. 5, 4, 3. So dapat bago matapos yung countdown, nakalipat ka na dito. Yung zone niya sa kaliwa guys, yan yung original na frame niya. So 21, ganun lang yung frame siya. Tapos yung sa kabila naman guys, yun yung sinet natin sa lossless scaling, which is 120 frames. So tingnan nyo to Yan maabot na siya ng 120 frames and sobrang smooth niya na. O diba? Kaso syempre, hindi mo naman pwedeng makuha lahat. Kaya merong mga konting issue yan. Unang-unang issue niyan, medyo mabigat yung controls mo. Yan. So kung ano yung nararamdaman mo sa 20 to 30 frames per second, ganun pa rin guys yung mararamdaman mo. Pero mas smooth naman guys yung nasa screen mo. And pangalawa guys, mapapansin nyo na mayroon siyang ghosting. Ayan, tingnan yung character ko Para siyang ninja. Yung meron siyang sumusunod na shadow. So ganun guys yung cons niya. Pero nakikita nyo naman na smooth naman talaga siya. Maabot siya ng 120 frames per second talaga. Tapos hindi guys nakamax yung ating settings nitong MSI Clo 8 AI. Ibig sabihin nun, mas matipid siya sa battery. Kasi usually kapag ganitong games, kailangan mo siyang i-max para ma-reach mo yung certain na gusto mong frames. Yun nga lang, matakaw siya sa battery. Okay, so gagawin natin ulit. So swipe natin ulit siya. Tapos punta ulit tayo doon sa lossless scaling. Gagawin natin na unscale natin. So i-off natin siya ulit. So makikita nyo na naman dito, na ang bagal na naman ng character ko. Yan, or umaabot lang siya ulit ng 20 to 30 frames per second. Yan, so para gumanda yan, syempre, punta ka ng options, bababaan mo ngayon yung graphic settings mo. So ako, para gumanda-ganda siya, ginagawa ko lang siyang medium. Yan, so pag naka-medium na siya guys, yan, medyo mataas-taas na to, 45 to 50 frames per second. So, ganyan siya. Okay? So, yan guys yung testing natin ng Uncharted. So, yung Uncharted na yun guys, dinownload ko yun sa Secret App. Tingnan nyo yung games ko. 101 na games. Dami Yan So, yan guys, galing yan sa Secret App. So, again, kung gusto nyo mag-avail ng Secret App na yon, so, i-PM nyo lang sila doon sa FB page nila na ipa-flash ko sa screen. So, wag ako guys yung tanongin nyo. Siyempre, wag ako yung kulitin nyo. So, sila na lang yung kulitin nyo tungkol doon sa Secret App. Pero
100,000 mahigit na Steam games ang madadownload nyo doon. Na alam nyo na kung ano ibig sabihin na madadownload. Katulad nito, itong Tekken 8, itong Uncharted, yung mga gawa ng Sony, yan, madadownload mo lahat yun. Pero syempre, may mga games na hindi gumagana. Kamukha nitong Resident Evil 4, hindi siya pwede sa Secret App. Yung Wukong, hindi rin siya pwede sa Secret App. Ito Dragon's Dogma, yan mga request sa akin yan na hindi rin siya pwede doon sa Secret App. Pero karamihan naman guys, ay gumagana naman siya doon sa Secret App. Okay? So testing pa tayo ng ibang game, tapos lagyan natin ng lossless scaling. Ito, 'di ba? Hirap na hirap tayo dito. Ito sa Metal Gear Solid. Talagang lahat ng gaming handle na tinesting ko dito, laging naka-low settings lang siya para makakuha ka guys ng mga 45 to 50 frames per second. Sobrang kunat paganahin talaga nito eh. So try natin siya guys sa lossless scaling kung makakailang frames tayo. So ito na siya guys, punta tayo ng options, tapos graphics tayo. Yan, so ang ginawa ko dito, yung maximum frame rate niya, ginawa ko lang siyang 30. Pero ilagay muna natin siya sa 60. Upscaling guys, lagay natin sa quality, tapos yung graphics niya, lagay natin sa ultra. Yan, so isagad natin lahat. Tingnan natin kung gumana pa to. Okay, yan. So nakita nyo na lahat talaga ay nakasagad, naka-ultra. So continue natin. So hindi ko alam kung ilang frames to. Siguro mga 10 frames lang to. Ito nyo, sobrang ganit niya. Playable ba sa yung ganyan? Di ba? So mga 10 to 15 frames lang yata to. Sobrang, ayun o. Yan, so i-open ko lang ulit guys yung lossless scaling, no? So ganun ulit yung gagawin natin. So hindi ko na babaguhin yung settings kasi naset na nga natin yan. So ipipress ko lang tong scale. Tapos may counter ulit. 5, 4, 3. Yan o, nakita nyo, 10 frames per second lang siya. Pero nagiging 120 frames siya. Yun nga lang, medyo baganit talaga to. Okay, so ito yung mga isa sa mga limitation ng lossless scaling kasi nga itong Metal Gear Solid ay sobrang lupit talaga ng graphics nito. Okay, so ang gagawin natin dito, medyo bababaan natin yung graphics. So punta tayo ng options, tapos sa graphics tayo. Tapos upscaling natin, lagay natin siya sa performance. Tapos yung graphics quality natin, lagay muna natin sa high. Okay, so timplahin natin to. Yan, so kapag ganito, 15 frames lang yung nakukuha niya sa original niya. Tapos ina-upscale siya to 120. Pero papansin nyo na talagang, ayun o, ang lakas talaga ng delay niya. Hindi natin siya gawing AI, no? Gawin natin siya manual. Okay, yan. So, sasagad na natin siya ng performance niya. Yan. So, pagka ganito na siya, yan, 17 frames, 16 frames. Yung original niya, ginagawa niyang 120, no? So, hindi pa rin niya kaya. So, gawin natin, options ulit tayo. Siyempre, sa graphics tayo, guys. Baba pa natin yung graphics niya. Gawin natin siyang medium. Yan. So, 120 frames per second siya. Smooth siya. Kaso, yun nga lang, mataas yung delay niya talaga. Yan, no? Saka mataas yung ghosting niya. Okay? So, siyempre, may mga limitation rin yan, yung mga app na yan. Hindi naman lahat pwede. Siyempre, grabe naman yun. Pero, in the future, for sure, sigurado mapapaganda pa to. Okay? So, yan guys, yung testing natin itong Metal Gear Solid. So, isang beses pa nga, try natin. Ilagay natin siya sa low. Ayun. So, pag naka-low siya, guys, yan, so playable na siya. Umabot siya ng 120 frames per second. Yan, ito playable na to, pwede na to. Pag hindi mo kasi ito nilagyan ng lossless scaling, ang mangyari dito ay parang 45 to 60 frames lang siya. Pag hindi ito naka-lossless scaling, tas sinagad natin, umaabot na ng mga 60 naman, okay naman siya sa 60 frames. Kayang-kaya niya naman. Pero try natin guys kapag meron siyang lossless scaling. So gagawin natin, AI lang natin siya, wag natin siyang ima-manual. Yan, so ito yung settings natin guys, naka-medium siya sa lahat. So pag naka-medium siya sa lahat, so ganyan yung nakukuha natin ng mga frames. 29, 28. So gawin natin ay settings ulit natin, tapos graphics natin, tapos sagad natin. Yan, naka-ultra settings tayo, okay? Yan, so kung naka-ultra settings tayo, tapos naka-AI lang tayo, nakakuha tayo ng mga 19 frames. So subukan nga natin na i-manual naman natin, nakasagad lahat. So pag naka-manual, tapos nakasagad lahat, yan, makukuha tayo ng halos ganun pa rin. Yan, 23 frames, 24 frames. So, ang gawin natin, syempre, on natin tong lossless scaling, no? So, start natin siya. Yan, so makikita nyo dito, dalawa na naman yung counter niya. Yun yung isa, yung original na frames niya. Tapos yung isa naman is yung ini-scale niya na frames. So, dito guys sa God of War, medyo mas mahusay yung kanyang scaling, no? Hindi siya masyadong nag-ghosting, saka hindi masyadong mataas yung delay niya. Pero, sobrang smooth nito. Sarap sa mata. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help, don't we? No, don't! Come on. The sick wolf we found beyond our stay found his way inside, as I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. So, ang gagawin ko yung frame rate ay, gagawin ko siyang 30 FPS na lang. Tapos yung frame gen, try nga natin siyang i-on. Pag in-on mo pala yung frame gen niya, nadi-disable naman yung lossless scaling, no? So, balik tayo ulit doon. And so, unscale, scale natin ulit. Tapos, balik tayo doon sa God of War.
Yan o, nakita nyo? 30 frames lang siya, tapos nagiging 120 frames. So yan guys, yung testing natin ng God of War. So next naman natin, try naman natin itong Silent Hill F. Ito guys, dinownload ko lang rin to sa secret app. Grabe no? Bagong-bago na da-download mo agad doon. For sure yung Little Nightmare 3, bukas yan. Nasa secret app na yan. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So dapat marami pa akong iti-testing na gimmick. Kaso guys, ito kasi mga device ko na to is binibenta ko, no? So habang binavlog ko tong MSI Claw 8AI, ay dumating na yung buyer ko, kaya hindi ko na natuloy yung vlog ko. Pero ito guys, sabihin ko na rin sa inyo yung iba pang pros and cons ng lossless scaling. So doon muna tayo guys sa mga pros. Syempre unang-una nga niyan is yung frame rate na boosting. So pinakita ko naman sa inyo kanina dito, from 30 frames, nagiging 60 frames siya, nagiging 90 frames, hanggang 120 frames. Tapos maganda pa dito guys, di ba halimbawa meron kang mga game na emulation sa PS1 or sa PS2, di ba dati yung mga frame rates is mga 30 FPS lang. So pag ginamitan mo siya guys ng lossless scaling, magiging 60 to 120 frames siya. So parang yung game na yon ay magmumukha siyang bago kahit na yung game mo is from PS1 pa siya. Tapos isa pa sa maganda dito, nakakatulong to sa mga laro na mababa talaga FPS nila. Lalo na guys sa mga gumagamit ng mga low specs na mga hardware katulad ng Steam Deck o mga low specs na mga gaming laptop. So sumunod guys na kinagandaan nito, syempre universal compatibility. So ibig sabihin yan, gumagana to sa lahat ng laro o application. Hindi lang siya guys para sa games para rin siya sa mga application. Basta guys, tumatakbo to sa windowed o borderless na windowed mode kahit pa wala tong built-in na frame generation yung mga laro mo. Kasi sasabihin ng iba, sir, meron rin naman yung built-in sa Steam Deck eh. Pero guys, hindi lahat ng games ay meron siyang FSR o meron siyang XeSS. So kapag walang ganun guys yung games, etong lossless scaling, gagana pa rin siya doon. Diba kasi usually, binababa natin yung resolution. So from Full HD, ginagawa natin 800p para guys, tumakbo siya ng mas maganda. So dito, kahit na mataas guys yung resolution ng games mo, ay gagana pa rin to guys sa 120 frames. So hindi mo guys kailangan na ibaba yung resolution para lang guys gumanda yung visual ng games mo. Tapos sumunod guys, syempre cost effective to. Mas mura to guys sa solusyon kasi isang beses mo lang tong bibilin. Kaysa bumili ka ng bagong graphic cards o ano kaya bumili ka ng bagong gaming handheld na may mas mataas na specs. Diba kaya nga tayo bumibili ng mas mataas na specs kasi gusto natin na makakuha ng mas mataas na frames. So syempre wala namang perfect. So ito naman guys yung mga cons niya. Unang-una guys, input lag. Ito yung pinakamalaking cons niya talaga. Ang pag-generate ng frames ay nakakadagdag ng latency or ng input lag sa pagitan ng pagpindot mo doon sa controller mo or doon sa keyboard mo. So halimbawa guys, yung FPS ng games mo is 30 FPS lang. Kung ano yung nararamdaman mo na latency doon, di ba pag pumipindot ka, parang minsan may delay o may lag, ganun pa rin siya guys, ganun pa rin yung mararamdaman mo. Pero yung visual niya guys is 120 FPS. So hindi to guys recommended sa mga competitive na multiplayer games, kamukha ng fighting game, ng shooter na game, o kahit na anong laro na kailangan ng mabilis na reaksyon. So bagay to guys dun sa mga pinakita ko sa inyong game dito, mga single player, RPG o mga simulator games lang. So sumunod dito guys na games yung ghosting na tinatawag dahil lang frames ay gawa-gawa lang. So meron siyang defect dun sa graphics, kamukha ng artifacts, ano kaya ng ghosting o warping, yung nakikita nyo sa bandang gilid dyan, warping yung tawag dyan. So may mga games na sobrang halata siya, kamukha nga ng Metal Gear Solid. Meron naman mga games na hindi siya halata masyado, katulad ng God of War. So pangatlo guys, kailangan mo ng stable na base FPS. Kaya nakita nyo kanina, yung mga games ko kanina, nakalock siya sa 30 FPS. So kapag gagamit ka guys ng lossless scaling, mas maganda, yung mga games mo, ilock mo siya sa 30 FPS. Kasi guys, kung pabago-bago yung FPS niyan, from 20, 30, tapos magiging 31, 32, 33, 36. So magiging ganun guys yung FPS niya, magiging choppy lalo yung games mo. So mas maganda guys, again, ilock mo sa 30 FPS yung games mo, tapos saka mo guys i-on yung lossless scaling. So conclusion lang tayo guys, okay, kung kailan mo ba dapat ginagamit tong lossless scaling. So unang-una, syempre, halimbawa Steam Deck yung ginagamit mo o mga lumang PC o mga lumang desktop guys yung ginagamit mo, mas maganda guys gumamit ka nitong lossless scaling kasi ang mura lang nito.
300 pesos lang to. Noong nakaraan, nag-sale to 140 pesos lang yata. Tapos kung hindi ka naman masyadong maarte, yung may mga ghosting, tapos yung lag sa controller, sa una lang naman yan mapapansin mo pero pag tumatagal na, masasanay ka na lang rin Kung hindi ka naman masyadong maarte sa mga ganon, the best talaga guys na gumamit ka ng lossless scaling. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina na natapos ko yung Uncharted na gumagamit ako guys ng lossless scaling. And hindi ko naman guys masyadong napansin talaga yon, yung mga ghosting, yung mga lag sa controls. Mas na-enjoy ko talaga siya guys, kasi mas nakakainis kasi kapag ka nakikita ko yung game ko na parang 30 FPS lang. So kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!